Daddy Long Legs by Jean Webster. Tagalog Audiobook. Section 1, Blue Wednesday. Ang unang Miyerkules ng bawat buwan ang pinaka-kinatatakutang araw sa orphanage. Araw yon na hinihintay ng may kaba, tinitiis ng buong tapang, at pagkatapos ay pilit na kinakalimutan agad. Kailangang sobrang linis ng bawat palapag, walang alikabok ang kahit isang upuan, at walang gusot ang mga kama. Ang 97 na malilikot na batang ulila ay kailangang paliguan, suklayan, at bihisan ng malilinis at bagong plantsyang damit. At syempre, paulit-ulit din silang pinaaalahanang magpakabait at sumagot ng, "Opo sir, opo ma'am. Hindi po sir, hindi po ma'am." Sa tuwing may kakausap sa kanilang trustee. Sobrang nakakapagod ng araw na yun. At dahil si Jerusha Abbott ang pinakamatanda sa lahat ng mga ulila, sa kanya kadalasang napupunta ang pinakamabibigat na gawain. Pero tulad ng mga naunang Blue Wednesdays, sa wakas natapos din ang araw. Nakalabas din si Jerusha sa pantry kung saan gumagawa siya ng mga sandwich para sa mga bisita ng orphanage. At umakyat para asikasuhin naman ang ginagawa niya kanina. Siya ang nakatalaga sa room F, kung saan may 11 na maliliit na bata, edad 4 hanggang 7, na natutulog sa 11 na maliliit na kama na magkakatabi sa isang mahabang hanay. Tinipon ni Jerusha ang mga bata, inayos ang gusot nilang mga damit, pinunasan ang mga ilong nila, at saka sila pinapila ng maayos papunta sa dining room. Doon, magiging abala muna sila ng kalahating oras sa pagkain ng tinapay, gatas at prune pudding. At para kay Jerusha, malaking ginhawa na ang kalahating oras na iyon. Pagkaalis ng mga bata, napaupo si Jerusha sa tabi ng bintana at isinandal ang kumikirot niyang sentido sa malamig na salamin. Mula alas 5 pa lang ng umaga ay nakatayo na siya. Sunod ng sunod sa lahat ng ipinapagawa sa kanya. Minamadali siya, pinapagalitan at halos hindi pinapahinga ng nerbiyosang matron ng orphanage. Si Mrs. Lippett kasi, kapag walang mga bisita, hindi naman talaga ganoon kakalma at kagalang-galang gaya ng ipinapakita niya sa harap ng mga trustees at ng mga babaeng bumibisita sa orphanage. Tahimik na tumingin si Jerusha sa labas ng bintana. Sa harap niya, makikita ang malawak na damuhang balot ng yelo. Sa dulo nito ay ang mataas na bakal na bakod na nagsisilbing hangganan ng orphanage. Sa kabila naman, tanaw ang mga burol na may nagkalat na malalaking bahay. At sa malayo, sa gitna ng mga punong wala ng dahon, makikita ang matataas na tore ng maliit na bayan. Sa pagkakaalam ni Jerusha, naging maayos naman ang araw na yun. Nakapaglibot na ang mga trustees at ang visiting committee. Nabasa na nila ang mga report nila, nakainom na rin ng tsaa, at ngayon ay nagmamadali na silang umuwi sa kani-kanilang maiinit at masasayang tahanan para kalimutan na naman ang mga batang ulila sa loob ng isang buwan. Bahagyang yumuko si Jerusha sa may bintana at pinanood ang sunod-sunod na karwahe at mga sasakyang lumalabas sa gate ng orphanage. Curious siya kung saan papunta ang mga iyon, pero may kaunti ring inggit at pananabik sa nararamdaman niya. Sa isip niya, sinusundan niya ang bawat sasakyan hanggang sa malalaki at magagandang bahay sa gilid ng burol. Ini-imagine niya siya mismo ang nakasakay doon. Naka-fur coat siya at velvet na sombrerong may balahibo. Nakahilig ng komportable sa upuan tapos parang wala lang niyang sasabihin sa driver. Uwi na tayo. Pero pagdating ng imahinasyon niya sa mismong pintuan ng bahay, bigla na lang lumalabo ang lahat. Hindi niya ma-imagine kung ano ba talaga ang itsura ng isang lugar na pwede niyang tawaging tahanan. Malawak ang imahinasyon ni Jerusha. Sobrang lawak nga na madalas sabihin ni Mrs. Lippett na baka mapahamak siya dahil dito kung hindi siya mag-iingat. Pero kahit gaano pa siya kagaling mangarap, hanggang sa labas lang ng mga bahay ang naaabot ng isip niya. Hindi niya alam kung ano ang nasa loob. Kawawang Jerusha. Masayahin siya, mausisa at sabik na sabik makaranas ng mga bagong bagay. Pero sa buong 17 na taon ng buhay niya,
Ni minsan ay hindi pa siya nakapasok sa isang ordinaryong tahanan. Hindi niya alam kung paano ba talaga namumuhay ang mga pamilyang nasa labas ng orphanage, kung paano sila kumakain ng magkakasama, kung paano sila nagkukwentuhan, kung paano sila nagpapahinga, at kung ano ang pakiramdam ng mamuhay nang hindi umiikot ang buong mundo mo sa orphanage. Jerusha abot, hinahanap ka sa opisina, at sa tingin ko, magmadali ka. Paakyat ng hagdan si Tommy Dillon habang kinakanta yun. Kakasali lang niya sa choir, kaya pati pagtawag kay Jerusha, ginawa niyang parang kanta. Habang papalapit siya sa room F, lalo ring lumalakas ang boses niya sa hallway. Napapuntong hininga si Jerusha at napalingon mula sa bintana. Mukhang may problema na naman. Sinong naghahanap sa akin? Singit niya sa pagkanta ni Tommy. Halata ang kaba sa boses niya. Si Mrs. Lippett nasa opisina at sa tingin ko galit siya. Amen. Parang seryosong-seryoso si Tommy habang kinakanta yun. Pero hindi naman talaga masama ang intensyon niya. Kahit ang pinakamatigas na batang ulila, naaawa pa rin kapag may kapwa nilang pinapatawag sa opisina para harapin ang galit na matron. At gusto naman talaga ni Tommy si Jerusha, kahit minsan ay hinihila siya nito sa braso at halos matanggal na ang ilong niya sa kakakuskus kapag nililinis siya. Tahimik na umalis si Jerusha, pero halatang nag-aalala sa kunot ng noo niya. Ano na naman kaya ang nangyari? Baka hindi sapat ang nipis ng mga sandwich? Baka may naiwang balat ng mani sa mga nut cake? Baka may bisitang nakakita sa butas ng medyas ni Susie Hawthorne? O nakakakilabot isipin pero baka isa sa mga mukhang anghel na bata sa room F ang sumagot ng pabalang sa isang trustee. Mahaba at madilim ang hallway sa ibaba dahil hindi pa nakabukas ang mga ilaw. Habang pababa si Jerusha na hagdan, may isang trustee na lang na natitira at paalis na rin. Nakatayo siya sa bukas na pinto papunta sa covered driveway. Saglit lang siyang nakita ni Jerusha at ang pinakaunang pumasok sa isip niya ay, ang tangkad niya! Iwinawagayway ng lalaki ang braso niya papunta sa sasakyang naghihintay sa kurbadang driveway. Nang umandar ang sasakyan at saglit na tumapat sa pinto, tumama ang matinding ilaw ng headlight sa lalaki at palinaw na lumitaw ang anino niya sa dingding ng hallway. Dahil sa anggulo ng ilaw, sobrang humaba sa anino ang mga braso at binti niya, parang gumagapang sa sahig at umaakyat sa dingding. At sa paningin ni Jerusha, mukha talaga itong isang napakalaking gumagalaw-galaw na daddy long legs. Napawi agad ang pag-aalala sa mukha ni Jerusha at napalitan iyon ng maikling tawa. Masayahin talaga siya at kahit sa pinakamaliit na bagay, nakakahanap siya ng dahilan para matawa o maaliw. Kung may kahit kaunting nakakatuwa sa nakakastress na presensya ng isang trustee, malaking bagay na yon para sa kanya. Kaya pagdating niya sa opisina, medyo gumaan na ang pakiramdam niya. Nakangiti siyang humarap kay Mrs. Lippett. At sa gulat niya, parang hindi rin galit si Mrs. Lippett. Hindi naman siya eksaktong nakangiti, pero halatang mas mabait ang tono at itsura niya kaysa karaniwan. Halos kasing pleasant ang mukha niyang ipinapakita kapag may mga bisita. Umupo ka, Jerusha. May sasabihin ako sa'yo. Umupo agad si Jerusha sa pinakamalapit na upuan at tahimik na naghintay. Medyo kinakabahan siya. May isang sasakyang mabilis na dumaan sa labas ng bintana at napatingin si Mrs. Lippett. Napansin mo ba yung ginoong kakalabas lang? Likod niya lang po ang nakita ko. Isa siya sa pinakamayayaman naming trustees at malaki na ang naitulong niyang pera para suportahan ang orphanage. Pero hindi ko pwedeng sabihin sa iyo ang pangalan niya. Siya mismo ang nag-request na manatiling lihim ang pagkakakilanlan niya. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Jerusha. Hindi kasi siya sanay na ipinapatawag sa opisina para pag-usapan nila ni Mrs. Lippett ang kakaibang ugali ng isang trustee.
May ilang batang lalaki rito na tinulungan ng Ginoong iyon. Naaalala mo sina Charles Benton and Henry Fraze? Pareho silang pinag-aral sa college ni Mr. Ng trustee na iyon at pareho naman nilang sinuklian ang tulong sa pamamagitan ng pagsisikap at tagumpay. Wala na siyang hinihinging ibang kapalit. Hanggang ngayon, puro mga lalaki lang ang tinutulungan niya. Kahit ilang beses ko nang sinubukang hikayatin siyang tumulong din sa mga batang babae rito. Kahit gaano pa sila kakarapat-dapat, hindi talaga siya interesado. Sa totoo lang, hindi siya mahilig sa mga babae. Opo, ma'am. Mahinang sagot ni Jerusha dahil parang may hinihintay na sagot si Mrs. Lippett sa puntong iyon. Ngayong araw, sa regular meeting, napag-usapan ang tungkol sa magiging future mo. Saglit na tumahimik si Mrs. Lippett bago muling magsalita. Mabagal at kalmado ang boses niya na lalo lang nakapagpakaba kay Jerusha. Alam mo naman na kadalasan hanggang 16 years old lang ang mga bata rito. Pero sa kaso mo, gumawa kami ng exception. Natapos mo ang school dito ng 14 ka at dahil maganda naman ang performance mo sa pag-aaral, kahit hindi ko masasabing ganoon din lagi ang asal mo, napagdesisyonan naming payagan kang magpatuloy sa high school sa village. Ngayon, malapit ka nang matapos doon. At syempre, hindi na kayang sagutin ng orphanage ang mga gastusin mo pagkatapos nito. Sa totoo lang, 2 years ka nang mas matagal dito kesa sa karamihan. Hindi na pinanggit ni Mrs. Lippett na sa loob ng 2 years na yon, pinaghirapan naman ni Jerusha ang pagkain at tirahan niya. Lagi kasing inuuna ang pangangailangan ng orphanage bago ang pag-aaral niya. At sa mga araw na tulad nito, imbes na pumasok sa school, kailangan niyang manatili sa orphanage para maglinis. Gaya ng sinabi ko, napag-usapan sa meeting ang tungkol sa future mo. At pinag-usapan din ng mabuti ang record mo. Talagang pinag-usapan ng mabuti. Tiningnan siya ni Mrs. Lippett na parang may kasalanan siya. At si Jerusha naman dahil parang iyon ang inaasahang reaction sa kanya, biglang nagmukhang guilty kahit wala naman siyang maalalang sobrang sama niyang ginawa. Karaniwan, kapag nasa kalagayan mo ang isang bata, hahanapan na siya ng trabaho para makapagsimula ng kumita. Pero maganda ang performance mo sa ilang subjects. Sa English, mukhang talagang magaling ka. Si Miss Pritchard, na member ng visiting committee, ay kasama rin sa school board. Kinausap niya ang rhetoric teacher mo at ipinagtanggol ka niya sa meeting. Binasa rin niya ng malakas ang essay na isinulat mo, na ang title ay Blue Wednesday. Ngayon, hindi na maitago ang guilt sa mukha ni Jerusha. Para sa akin, parang kulang ka sa pasasalamat. Ginawa mong katatawanan ng institusyong napakarami nang nagawa para sa'yo. Kung hindi lang naging nakakatawa ang pagkakasulat mo, malamang hindi ka mapapatawad. Pero mabuti na lang para sa'yo. Si Mr. Yung ginoong kakaalis lang, ay mukhang sobrang mahilig sa humor. Dahil mismo sa medyo pilya mong essay na iyon, inalok kanyang pag-aralin sa college. Sa college po? Nalaki ang mga mata ni Jerusha. Tumango si Mrs. Lippett. Naghintay siya para mapag-usapan namin ang mga kondisyon. Medyo kakaiba ang mga iyon at masasabi ko rin kakaiba rin talaga ang ugali ng ginoong iyon. Naniniwala siyang may sarili kang estilo at kakaiba kang mag-isip, kaya plano kanyang pag-aralin para maging writer. Writer po? Parang natulala si Jerusha. Hindi agad gumana ang isip niya sa narinig. Ang tanging nagawa niya ay ulit ang sinabi ni Mrs. Lippett. Iyon ang gusto niya. Kung may mararating ka nga bilang writer, malalaman natin yan sa hinaharap. Bibigyan ka niya ng medyo malaking allowance. Sa totoo lang, para sa isang babaeng hindi pa sanay humawak ng pera, baka nga sobra pa. Pero detalyado na niyang pinag-isipan ng lahat, kaya hindi na ako nakialam. Dito ka muna mananatili sa buong summer. At mabait na pumayag si Miss Pritchard na siya ang tumulong sa paghahanda ng mga kailangan mo. Diretso nang babayaran sa college ang tuition at board mo. Bukod doon, sa loob ng 4 years na pag-aaral mo roon, makakatanggap ka ng allowance na $35 bawat buwan.
Sapat yon para makapamuhay ka tulad ng ibang students. Ipapadala sa iyo ang pera buwan-buwan ng private secretary ng ginoong yon at bilang kapalit, kailangan mo magsulat sa kanya 1 beses bawat buwan. Hindi mo kailangan magpasalamat sa pera. Ayaw daw niya ang pinag-uusapan niyan. Ang gusto niya, ikwento mo sa sulat kung kamusta ang pag-aaral mo at kung ano ang nangyayari sa araw-araw mong buhay. Parang sulat na isusulat mo sana sa mga magulang mo, kung buhay pa sila. Ang mga sulat mo ay i-address kay Mr. John Smith at ipapadala sa pamamagitan ng secretary niya. Hindi naman talaga John Smith ang pangalan ng ginong yon, pero gusto niyang manatiling anonymous. Kaya para sa'yo, si John Smith lang siya. Wala ka ng ibang dapat malaman tungkol sa pagkakakilanlan niya. Ang dahilan kung bakit kailangan mo magsulat buwan-buwan ay dahil naniniwala siyang isa sa pinakamagandang paraan para gumaling sa pagsusulat ay ang regular na pagsulat ng liham. Dahil wala kang pamilya na masusulatan, gusto niyang sa kanya mo gawin yon. Gusto rin niyang malaman kung kamusta ang progress mo. Pero huwag kang umasang sasagot siya. Hindi niya sasagutin ang mga sulat mo at hindi rin niya ipapakitang binabasa o pinapansin niya ang mga iyon. Ayaw na ayaw niyang magsulat ng liham. At ayaw rin niyang maramdaman mong magiging obligasyon kanya. Kung sakaling may mangyaring talagang kailangan ng sagot, halimbawa kung mapatalsik ka sa college, na sana naman ay hindi mangyari, pwede kang direktang sumulat kay Mr. Griggs, ang secretary niya. Pero tandaan mo, required kang magsulat ng monthly letters na ito. Yun lang ang inihinging kapalit ni Mr. Smith sa lahat ng tulong na ibibigay niya sa iyo. Kaya kailangan mo siguraduhin nakakapagsulat ka buwan-buwan na para bang may bill kang kailangang bayaran on time. At sana, maayos at magalang palagi ang tono ng mga sulat mo. Dapat makita sa paraan ng pagsusulat mo na maayos kang pinalaki at tinuruan dito. Huwag mong kakalimutan na ang sinusulatan mo ay isang trustee ng John Grier Home. Napatingin si Jerusha sa pinto. Parang gusto na niyang makaalis agad. Magulo ang isip niya sa sobrang excitement at ang gusto lang niya ay makatakas muna sa mahabang sermon ni Mrs. Lippett para mapag-isa at makapag-isip. Tumayo siya at dahan-dahang umatras. Pero pinigilan siya ni Mrs. Lippett sa isang kumpas. Mukhang hindi pa ito tapos magsalita at sayang naman daw ang pagkakataong makapagbigay pa ng isa pang sermon. Sana naman na iintindihan mo kung gaano ka kaswerte sa napakapambihirang pagkakataong ibinibigay sa iyo. Hindi maraming babaeng nasa kalagayan mo ang nabibigyan ng ganitong chance para umasenso sa buhay. Dapat lagi mong tandaan na, opo ma'am, thank you po sa tingin ko. Kung yun na po lahat, kailangan ko na pong umalis. Tatahi pa po ako ng pasya pantalon ni Freddie Perkins. At bago pa makapagpatuloy si Mrs. Lippett, nakalabas na si Jerusha. Sumara ang pinto sa likod niya. Naiwan si Mrs. Lippett na nakatitig lang doon, nakabuka pa ang bibig, habang bitin sa ere ang sermon na sana'y itutuloy pa niya.